Ginawa akong bangko ng lalaking minahal ko ng higit sa aking buhay. Matapos kong tustusan ng kanyang pag-aaral, itinapon niya ako na parang basahan. Ngunit ang mas masakit, ang sarili kong ina, itinaboy ako sa gitna ng unos dahil sa kahiyahiyang tsismis. Nawala ang aking dangal, ang aking tahanan, at ang sanggol sa aking sinapupunan. Kaya ko pa bang bumangon mula sa abo ng pagtatraydor? Hindi ko pa kakasalan ng isang hamak na tindera ng tinapay, Chad. She's just a living bank. May investment para matapos ko ang residency ko sa hospital na ito. After this, I'm done with her. Bakit ko naman pagsasayangan ng buhay ang isang babaeng amoy harina at pawis ang buong katawan? Ang boses na yon ni Draven ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Althea Isadora Candelaria. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo ng dormitoryo sa Manila. Basang-basa ng ulan at nanginginig ang mga kamay. Hawak niya ang isang maliit na kahon ng mga espesyal na tinapay na maingat niyang niluto mula sa San Isidro, kasama ang isang maliit na puting stick na may 2 pulang guhit, ang balitang magbabago sana sa kanilang buhay. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaking pinaglalaanan niya ng bawat sentimo ng kanyang pagod ay tila lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Ang mga kamay ni Althea na puno ng kalyo dahil sa pagmamasa ng harina ay lalong humigpit sa bitbit na kahon. Naramdaman niya ang init ng kanyang mga luha na humahalo sa malamig na tubig ulan na umaagos mula sa kanyang buhok. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa paligid ay tila naging libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kahon ng tinapay ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay hindi man lang narinig sa gitna ng malakas na tawanan sa loob ng silid. Ang bawat piraso ng tinapay na simbolo ng kanyang sakripisyo ay nagkalat sa maruming semento. Nang bumukas ang pinto at lumabas si Draven kasama ang kanyang mga kaibigan, tumigil ang mundo. Ang ngiti sa mukha ng lalaki ay agad na palitan ng pagkairita nang makita ang basang-basa at gulanit na anyo ni Althea. Walang bakas ng pag-aalala, walang bakas ng pagmamahal. Anong ginagawa mo rito, Althea? Sabi ko sa'yo, huwag kang pupunta rito nang hindi tumatawag. Look at you. You look like a mess. Nakakahiya sa mga kasama ko. Ang malamig na boses ni Draven ay tila isang sampal na nagpagising sa naghihingalong puso ni Althea. Draven, ang anak natin. Ang tanging naibulalas ni Althea, ang boses ay basag at halos hindi marinig. Ngunit sa halip na yakap, isang marahas na paghila sa kanyang braso ang natanggap niya. Itinalikod siya ni Draven at itinulak palabas ng gusali. Wala tayong pag-uusapan. Umuwi ka sa San Isidro. Don't ruin my night with your drama. Sa gitna ng malakas na ulan, naglakad si Althea pabalik sa istasyon ng bus. Ang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Ang sakit sa kanyang puson ay nagsimulang gumuhit, isang matalas na kirot na nagpababa sa kanyang katawan hanggang sa siya ay mapaluhod sa gilid ng kalsada. Nang tingnan niya ang kanyang mga binti, ang kulay pulang likido ay humalo sa bahan ng kalsada. Doon, sa gitna ng ingay ng lungsod na walang pakiramdam, naranasan ni Althea ang unang kamatayan ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang kalbaryo ay hindi doon nagtapos. Nang makabalik siya sa San Isidro, hindi mainit na yakap ng ina ang sumalubong sa kanya. Sa harap ng kanilang lumang panaderya, nakatayo si Doña Pilar Candelaria. Hawak ang isang tumpok ng mga damit ni Althea. Ang mga kapitbahay, sa pangunguna ng matalas na dila ni Tita Merly, ay nakamasid na tila nanonood ng isang teleserye sa gitna ng kalsada. "Huwag mo akong tawaging ina, Althea," ang sigaw ni Pilar na umalingaw-ngaw sa buong kanto. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Althea, sapat na lakas upang siya ay mapaupo sa maputik na lupa.
Ipinahiya mo ang pangalan ng mga Kandelarya. Kumalat na sa buong bayan ang ginawa mong kahalayan sa Maynila. Nagpabuntis ka sa lalaking hinding-hindi ka papakasalan. Nay, makinig po kayo. Niloko niya ako. Ang pagmamakaawa ni Althea habang pilit na inaabot ang laylayan ng palda ng kanyang ina. Wala akong anak na kalapating mababa. Ang lipad. Umalis ka rito. Dalhin mo ang dumi mo palayo sa bahay na ito. Kasunod noon ay ang pagtatapon ng kanyang mga gamit sa putikan, ang kanyang mga lumang libro, ang kanyang apron, at ang tanging litrato ng kanyang yumaong ama ay nayurakan ng putik at ulan. Isinara ni Pilar ang pinto ng panaderya nang may matinding pait. Iniwan si Althea na nakadapa sa gitna ng kalsada. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nakikiramay sa isang babaeng sa loob lamang ng isang gabi ay nawalan ng kasintahan, nawalan ng anak, at ngayon ay nawalan ng tahanan. Nakatitig si Althea sa saradong pinto. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng tinapay na naiwan sa ulan. Durog, basang-basa, at wala ng pakinabang. Ang tanong na paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan habang ang kanyang paningin ay unti-unting nagdidilim. May halaga pa ba ang isang tulad ko sa mundong ito kung ang mismong nagbigay sa akin ng buhay ay itinuring akong isang basura? Walang kahit anong tunog ang mas masakit pa sa katahimikan ng isang sinapupunang wala ng buhay. Ito ang tanging kaisipang paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Althea habang nakatitig siya sa kisame ng pampublikong ospital na puno ng bitak. Ang bawat paghinga niya ay tila paghigop ng bubog, madiin, matalas, at nakakamatay. Ang puting kumot na nakatakip sa kanyang katawan ay magaspang, ngunit mas magaspang ang katotohanang iniwan sa kanya ng nurse kaninang madaling araw. Wala na ang kanyang anak. Ang munting pangarap na hindi man lang nakita ang liwanag ng araw ay pumanaw sa gitna ng unos at karahasan ng Maynila. Miss Candelaria, kailangan mo nang lumabas. Maraming pasyente ang naghihintay ng bed. Ang boses ng nurses ay walang halong emosyon, isang paalala na sa malaking lungsod na ito, ang trahedya ay isa lamang numero sa chart. Tumayo si Althea nang walang kibo. Ang kanyang katawan ay tila isang hungkag na kawayan. Magaan dahil wala ng laman, ngunit madaling mabali sa isang malakas na ihip ng hangin. Inayos niya ang kanyang gulanit na damit at lumabas sa ospital na ang dala lamang ay isang plastik na naglalaman ng kanyang maruming gamit at isang pusong durog na durog. Naglakad siya sa kahabaan ng avenida. Ang init ng semento ay tumatagos sa manipis niyang tsinelas, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Ang ingay ng mga sasakyan at ang sigawan ng mga tao ay tila isang malabong bulong sa kanyang pandinig. Ang Maynila ay isang higanting halimaw na handang lumamon sa sinumang mahina, at sa sandaling iyon, nararamdaman ni Althea na siya ay isa lamang buto na natira sa hapagkainan. Huminto siya sa harap ng isang saradong tindahan. Ang kanyang sikmura ay humihingi ng pagkain, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nakakandado. Dinukot niya ang kanyang kamay sa bulsa ng palda at may naramdamang matigas na bagay. Isang singsing. Isang simpleng pilak na singsing na ibinigay ni Draven noong unang taon ng kanilang relasyon. Ang singsing na sabi ng lalaki ay tanda ng kanilang pangako. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Althea. Ang singsing na ito ang nagpapaalala sa kanya na ang bawat patak ng pawis niya sa pagmamasa ng tinapay ay naging puhunan lamang para sa kasinungalingan ng isang lalaki. Bakit niya pa ito itinatago? Bakit may bahagi pa rin sa kanya na tila hindi makabitaw sa sakit? Sa isang sulok ng kalsada, nakita niya ang isang maliit na batang pulubi na nakaupo sa ibabaw ng karton. Ang bata ay marungis, payat, at may malungkot na mga mata na tila nawawalan na rin ng pag-asa. Lumapit si Althea at naupo sa tabi nito. Hindi siya nagsalita,
Kinuha niya ang maliit na kamay ng bata at hinawakan ito ng mahigpit. Sa init ng palad ng bata, naramdaman ni Althea ang isang pintig, isang paalala na sa kabila ng kamatayan ng kanyang anak, may buhay pa rin sa paligid na nangangailangan ng pagkalinga. Huwag kang mag-alala, maliit na kuting. Hindi ka mag-iisa sa dilim, bulong ni Althea habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng koneksyon sa gitna ng kanyang sariling pagkawasak. Sa pag-aaruga sa iba, tila nakakahanap siya ng bahagyang lunas para sa sariling sugat. Biglang nabulabog ang katahimikan ng isang mabilis na pagbangga ng bakal sa bakal sa kanto ng kalsada. Isang matandang lalaki na tumatawid ang nahagip ng isang humaharurot na motorsiklo. Ang mga tao ay nagsimulang magtakbuhan at magsigawan, ngunit walang sino man ang lumalapit sa duguang matanda na nakadapa sa mainit na aspalto. Ang instinto ni Althea, bilang anak ng isang pamilyang laging tumutulong sa kapwa, ay agad na gumising. Tumakbo siya patungo sa matanda. Ang dugo ay mabilis na umaagos mula sa binti nito. Nang walang pag-aalinlangan, hinubad ni Althea ang kanyang suot na cardigan. Gamit ang kanyang mga kamay na sanay sa pagtali ng mga sako ng harina, pinunit niya ang tela at mabilis na itinali ito sa itaas ng sugat ng matanda upang pigilan ang pag-agos ng dugo. Hinga lang po ng malalim, Lolo. Huwag po kayong pipikit. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Isang boses na hindi niya akalaing taglay niya. Isang matandang lalaki na nakasuot ang lumabas mula sa isang kalapit na gusali at lumapit sa kanila. Napahinto ito nang makita ang ginagawa ni Althea. Pinanood nito kung paano maingat na nilinis ni Althea ang paligid ng sugat gamit ang natitirang tubig sa kanyang bote at kung paano siya nagbigay ng mga instruksyon sa mga taong nakapaligid. Mahusay ang pagkakatali mo, Iha. It's a perfect makeshift tourniquet, sabi ng lalaki. Ang boses nito ay malalim at may dalang respeto. Tumingala si Althea at nakita ang isang pares ng mga mata na puno ng karunungan at habag. Siya si Dr. Isandro Valmores. Saan mo natutunan yan? Isa ka bang nurse? Tanong ng doktor. Umiling si Althea. Ang kanyang mga kamay ay puno pa rin ng dugo ng matanda. Hindi po. Anak lang po ako ng isang panadero. Sanay lang po akong magtali ng mga mabibigat na sako. At sanay po akong ayusin ang mga bagay na nasisira. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tiningnan ni Doktor. Isandro ang kabuuan ni Althea, ang kanyang gulanit na anyo, ang lungkot sa kanyang mga mata, ngunit ang liwanag ng talino at dedikasyon sa kanyang mga kilos. Nang dumating ang ambulansya at lulan na ang matanda, lumingon si Dr. Isandro kay Althea. May mga taong marunong gumamot, pero iilan lang ang may pusong gustong magpagaling. Nasasayang ang galing mo sa kalsada, Iha. Dinukot ng doktor ang kanyang card at iniabot ito kay Althea. Pumunta ka sa address na ito bukas ng umaga. May klinika ako para sa mga mahihirap at kailangan ko ng isang taong marunong mag-ayos ng mga bagay na nasisira. Napatitig si Althea sa card. Ang pangalang Dr. Isandro Valmores ay nakaukit doon. Tiningnan niya ang kanyang mga duguang kamay at ang card na hawak niya. Gusto mo bang maging doktor, Althea? Tanong ni Isandro na tila nakakabasa ng kanyang iniisip. Naramdaman ni Althea ang isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang pinto ang bumubukas sa harap niya, ngunit sa likod ng pintong iyon ay isang mahaba at madilim na kalsada ng paghihirap. Tatanggapin ba niya ang hamon? O hahayaan na lang niyang tuluyan siyang lamunin na ng alikabok sa paanan ng Maynila? Habang papalayo si Dr. Isandro, naiwan si Althea na nakatayo sa gitna ng kalsada. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang pamilyar na sasakyan ang dumaan sa kanyang harap. Isang itim na sedan na pag-aari ng pamilya ni Draven. Sa loob ng sasakyan, nakita niya si Draven na nakikipagtawanan sa isang magandang babae.
Tila nakalimutan na ang lahat ng sakit na idinulot niya kay Althea kagabi lang. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Althea sa card ni Dr. Isandro ay naging dahilan upang malukot ito ng bahagya. Ang apoy ng determinasyon ay muling nagliyab sa kanyang mga mata, mas matindi kaysa sa sakit ng kanyang nakaraan. Mas mabigat pa pala sa sako ng harina ang bigat ng isang pangarap na walang kasiguraduhan. Ito ang bulong ni Althea sa sarili habang pilit niyang binubuklat ang mga pahina ng isang lumang libro sa anatomy na hiram lamang niya sa silid-aklatan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa puyat at sa liwanag ng isang maliit na bumbilya sa kanyang inuupahang kwarto sa Sampaloc. Isang maliit na espasyo na amoy-amag at laging dinadaanan ng ingay ng tren. 5 taon na ang lumipas mula nang lisanin niya ang San Isidro, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay tila ayaw pa ring maghilom. Ang bawat terminolohiya sa medisina na kanyang kinakabisado ay tila mga panlaban niya sa lahat ng taong nagsabing wala siyang mararating. Ngunit ang pagiging doktor ay hindi madali para sa isang tulad niya na kailangang magbilang ng bawat barya para sa pamasahe at pangkain. Sa umaga, siya ang estudyanteng laging nasa huling hilera, nakasuot ng uniformeng ilang beses ng tinahi at medyo naninilaw na. Sa gabi, siya ang katuwang ni Dr. Isandro sa klinika para sa mga maralita. Doktora Althea, pakitingnan naman po itong sugat ni Nene. Ayaw pong huminto ang pagdurugo. Ang tawag ng isang ina sa klinika. Ito ang golden moment ni Althea. Sa kabila ng pagod mula sa eskwelahan, ang marinig ang salitang doktora ay tila isang haplos ng anghel sa kanyang pagkatao. Maingat niyang nilinis ang sugat ng bata. Ang bawat kilos niya ay puno ng lambing na tila ba ang sariling anak na nawala ang kanyang kinakalinga. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pangungutya ng kanyang mga mayamang kaklase ay naglalaho. Doon sa klinika, siya ay may halaga. Siya ay kailangan. Isang hapon, ipinadala siya ni Dr. Isandro sa isang komunidad na kamakailan lamang ay naubos ng malaking sunog upang magbigay ng paunang lunas. Doon, sa gitna ng mga abo at mga pamilyang walang matuluyan, nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa ibabaw ng isang tumpok ng mga sunog na kahoy. May hawak itong lapis at papel, tila iginuguhit ang bawat guho na nakikita nito. Siya si Mateo Santillan. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na katahimikan na bihirang makita sa magulong lungsod. Hindi lang gamot ang kailangan nila, Doktora, sabi ni Mateo nang hindi tumitingin kay Althea. Kailangan nila ng pundasyon na hindi na muling matutupok ng apoy. Isa kang arkitekto? Tanong ni Althea habang inaayos ang kanyang medical kit. Isang taong gustong bumuo muli ng mga pangarap mula sa mga durog na bato, sagot ni Mateo. Tumingin ito kay Althea at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Althea na may isang taong nakakaunawa sa kanyang pinagdadaanan nang hindi na kailangang magsalita. Mula noon, naging madalas ang pagkikita ni na Althea at Mateo. Habang ginagamot ni Althea ang mga karamdaman ng mga tao, si Mateo naman ang nagdidisenyo ng mga pansamantalang tirahan na may dignidad. Sa pagitan ng amoy ng gamot at amoy ng semento, isang pagkakaibigan ang nabuo. Isang pagkakaibigang walang hinihinging kapalit, walang halong pagtataksil. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang bagong buhay, isang misteryosong liham ang dumating sa klinika para kay Althea. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala, ngunit ang selyo nito ay mula sa San Isidro. Nang buksan niya ito, isang piraso lamang ng papel ang nasa loob na may nakasulat na, ang mga kandelarya ay hindi nakakalimot sa kanilang utang. Sino ang nagpadala nito? Ang kanyang ina ba, na 5 taon na niyang hindi nakakausap? O ang mga taong nais siyang hatakin pabalik sa putikan? Isang gabi, habang nag-aayos ng mga papeles sa ospital, kung saan siya nagsasagawa ng kanyang clerkship, nahagip ng kanyang paningin ang isang bulletin board sa main lobby.
May nakapaskil doon na listahan ng mga exemplary medical practitioners of the year. Nanigas ang buong katawan ni Althea. Ang hangin sa loob ng ospital ay tila naging yelo. Doon, sa pinakataas ng listahan, nakapaskil ang isang larawang hinding-hindi niya malilimutan. Ang mga matang puno ng pagmamataas, ang nangiting tila nanunuya, at ang pangalang nakasulat sa ilalim, Dr. Draven Lucero, Head of Internal Medicine Residency. Sa loob ng maraming taon, pilit niyang ibinaon ang pangalang yon sa limot. Ngunit ngayon, ang tadhana ay tila pinagtatawanan siya. Ang lalaking pumatay sa kanyang anak at sumira sa kanyang buhay ay nasa iisang gusali lamang kung nasaan siya ngayon. Naramdaman ni Althea ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang lahat ng hirap niya sa pag-aaral, ang bawat gabing gutom siya, at ang bawat luhang ibinuhos niya ay tila bumalik ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang nagbabagang galit na matagal na niyang ikinukubli. Mula sa likuran, narinig niya ang tunog ng mga yabag ng sapatos na papalapit sa kanya. Isang pamilyar na pabango ang humalo sa amoy ng alcohol at gamot sa paligid. Nurse, can you get me the records for room 402? Bilisan mo, I don't have all night. Ang boses na yon, ang boses na minsan niyang pinaniwalaan at minahal, ay naririnig na niya mula sa likuran. Dahan-dahang lumingon si Althea. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lalaking dahan-dahang lumalapit, habang ang hawak niyang medical file ay tila isang sandata na handa na niyang bitawan. Ang tagumpay ay isang matamis na tinapay, ngunit ang bawat kagat ay may lasa pa rin ng luhang pinuhunan mo sa nakaraan. Ito ang kaisipang pumasok sa isipan ni Althea habang maingat niyang inaayos ang kanyang surgical mask. Ang mga kamay na dati ay puno ng harina at kalyo mula sa pagmamasa ng mabibigat na sako, ngayon ay naging pinagkakatiwalaang kamay sa loob ng operating room. Ang bawat tahi niya sa balat ng pasyente ay kasing pino ng kanyang sining sa paggawa ng tinapay, puno ng ingat, pagmamahal, at dedikasyon. Lumipas ang maraming taon ng pagsusumikap na tila isang mahabang gabi ng bagyo. Ngayon, si Althea Isadora Candelaria ay isa ng ganap na surgeon, isang pangalang iginagalang hindi lamang sa loob ng ospital, kundi maging sa mga komunidad na kanyang pinaglilingkuran. Sa tulong ni Mateo, naitayo rin niya ang Candelaria Bread at Care sa Maynila, isang maliit na panaderya na ang bawat kinikita ay napupunta sa pondo para sa mga pasyenteng hindi kayang bayaran ang kanilang operasyon. Doon, sa gitna ng amoy ng bagong luto na pandesal, natagpuan ni Althea ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Ang bawat kagat ng tinapay ng mga pasyente ay tila isang paraan ng kanyang paghilom. Dr. Althea, may tawag po kayo mula sa San Isidro. Isang dating kakilala po ang gustong kumausap sa inyo. Ang sabi ng kanyang assistant, isang hapon, habang siya ay nagpapahinga sa kanyang opisina. Nang kunin niya ang telepono, ang boses sa kabilang linya ay tila isang multo mula sa nakaraan. Isang matandang manggagawa sa kanilang dating panaderya ang tumawag sa kanya. Ang boses ay puno ng panginginig at lungkot. Althea, iha. Hindi ko na alam kung kanino lalapit. Ang panaderya ninyo, kukunin na ng bangko. Ang iyong ina, si Doña Pilar, ay hindi na makabangon sa higaan. Marami siyang utang na hindi nabayaran dahil sa maling pamamalakad at sa mga taong nanggamit sa kanya. Ang balitang ito ay tila isang mabigat na bato na bumagsak sa dibdib ni Althea. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang utang na loob sa inang nagluwal sa kanya ay muling kumirot. Naalala niya ang bawat pagalit na salita ni Pilar, ang sampal, at ang pagtataboy sa kanya sa gitna ng ulan. Ngunit kasabay nito, naalala rin niya ang amoy ng harina sa damit ng kanyang ina noong bata pa siya, at ang paraan ng pag-aayos nito ng kanyang buhok bago siya pumasok sa paaralan. Doktora,
ayos lang po ba kayo? Tanong ni Mateo na pumasok sa opisina, bit-bit ang isang disenyo para sa bagong ward ng klinika. Ang aking ina, Mateo. Nawawala na ang lahat sa kanya, bulong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng pighati na tanging isang anak lamang ang makakaunawa. Ito ang golden moment ni Althea, ang sandaling binuksan niya ang kanyang locker at kinuha ang lumang apron ng kanyang ama na ilang beses na niyang tinahi ang mga punit. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang amoy ng lumang tela ay nagpapaalala sa kanya na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa pagbabalik sa pinagmulan kahit gaano pa ito kasakit. Ngunit bago pa man siya makapagpasya kung babalik ba siya sa San Isidro, isang mabilis na pagtunog ng buzzer sa emergency room ang bumasag sa katahimikan ng buong palapag. Ang tunog na yon ay hudyat ng isang code blue, isang pasyenteng nasa bingit ng kamatayan. Agad na tumakbo si Althea patungo sa ER. Ang mga nurse at intern ay nagkakagulo sa paligid ng isang stretcher. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit, ngunit gulo-gulo ang buhok at namumutla ang muka, ang nakatayo sa gilid habang nanginginig ang mga kamay. "Please, save him! Kasalanan ko. Hindi ko dapat ibinigay ang gamot na yon nang walang tamang pagsusuri. Please, huwag ninyong hayaang mamatay ang pasyente ko." Ang sigaw ng lalaki ay puno ng takot at desperasyon. Huminto ang mundo ni Althea nang makita ang mukha ng doktor na sumisigaw. Ito ay si Draven, ang kanyang dating kasintahan na dati ay puno ng yabang at kapangyarihan. Ngayon ay tila isang basang sisiw na humihingi ng saklolo. Ang kanyang pagkakamali sa panggagamot ay maaaring magresulta sa pagkamatay ng isang inosenteng tao at sa pagtatapos ng kanyang sariling career. Tumingin si Draven kay Althea. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng nakaraan ay dumaan sa pagitan ng kanilang mga mata. Ang ulan sa Manila, ang pagtataksil, ang anak na nawala, at ang lahat ng pait ng nakaraang 10 taon. "Doktora, Althea?" Ang panginginig ng boses ni Draven ay tila isang pagsusumamo mula sa impyerno. Hindi kumibo si Althea. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Draven patungo sa pasyenteng hirap na hirap huminga sa ibabaw ng stretcher. Ang profesionalismo at ang kanyang sinumpaang tungkulin ay nakikipaglaban sa kanyang pagnanais na makitang bumagsak ang lalaking sumira sa kanya. "Prepare the OR, I'll take over the case." Ang malamig na utos ni Althea sa mga nurse, hindi na binigyan ng kahit isang sulyap ang lalaking nagmamakaawa sa kanyang harapan. Ngunit habang papasok ang stretcher sa operating room, isang nurse ang lumapit kay Althea at may ibinulong na nagpabago sa tibok ng kanyang puso. "Doktora, ang pasyenteng ito. Siya ang nag-iisang anak ng pinakamalaking supplier ng gamot na katuwang ni Dr. Draven. Kung mamatay siya sa mga kamay ninyo, hindi lang si Doktor Draven ang babagsak. Pati ang ospital na ito ay maaaring madamay sa demanda." Napatigil si Althea sa harap ng pinto ng OR. Ang bigat ng responsibilidad ay tila isang bundok na dumagan sa kanyang balikat. Sa kabilang dako ng salamin, nakita niya si Draven na nakasandal sa pader. Umiiyak at tila hinihintay na lamang ang hatol ng tadhana. Ngunit ang hindi alam ni Althea, may isang lihim pang nakatago sa likod ng emergency na ito. Isang lihim na maaaring tuluyang magpabago sa tingin niya sa kanyang yumaong ama at sa panaderang pinagmulan niya. "Althea, please, ikaw lang ang makakaligtas sa akin. Don't let my career end like this. Isipin mo ang lahat ng pinagsamahan natin. Isipin mo ang lahat ng itinulong ko sa iyo noon." Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Draven ay tila isang maruming basahan na pilit isinusungalngit sa lalamunan ni Althea. Ang lalaking ito, na dati ay tinitingala niya bilang isang bathala, ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan na tila isang pulubing humihingi ng limos ng awa. Ngunit hindi buhay ng pasyente ang kanyang inaalala. Ang kanyang career,
ang kanyang reputasyon, at ang kanyang marangyang buhay ang pilit niyang isinasalba. Nakatayo si Althea sa ilalim ng malamig at maputing ilaw ng hallway. Ang kanyang katawan ay tila naging isang estatwa ng yelo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang mabigat na hampas sa kanyang dibdib na nagpapaalala sa kanya ng gabi sa Manila kung saan siya ang nakaluhod, siya ang nagmamakaawa, at siya ang itinulak palabas sa gitna ng ulan. Ito ang golden moment ni Althea. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay at inayos ang kanyang surgical mask. Ang bawat paghatak sa garter nito ay tila paglalagay ng isang matibay na baluti sa pagitan niya at ng lason na dulot ng presensya ni Draven. Nang matakpan ng kanyang ilong at bibig, tanging ang kanyang mga mata na lamang ang nakikita, mga matang puno ng talino, ngunit may bahid ng isang malalim at hindi malimot-limot na pighati. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, Draven. Ang malamig at walang emosyon na boses ni Althea ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Ginagawa ko ito dahil ako ay isang doktor at may buhay na nakasalalay sa mga kamay ko. Isang buhay na muntik mo nang kitilin dahil sa iyong kapabayaan. Pumasok si Althea sa loob ng operating room nang hindi na nililingon ang lalaking nananatiling nakatayo sa labas. Sa loob ng silid, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng heart monitor at ang mahinang tunog ng mga kagamitang medikal na inihahanda ng mga nurse. Ang amoy ng antiseptic ay naging kasing pamilyar na sa kanya ng amoy ng harina sa San Isidro, ngunit sa gabing ito, ang bawat hininga niya ay may halong pait. Sa loob ng 4 na oras, ang buong atensyon ni Althea ay nasa ibabaw ng operating table. Ang kanyang mga daliri, na dati ay sanay sa paghubog ng masa ng tinapay, ngayon ay maingat na nagtatahi ng mga ugat at nag-aayos ng pinsalang dulot ng maling gamot na ibinigay ni Draven. Ang bawat kilos niya ay puno ng katumpakan, isang sayaw sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nang matapos ang operasyon at lumabas si Althea mula sa OR, sinalubong siya ng madilim at tahimik na hallway, ngunit hindi siya nakatakas. Sa isang sulok, nakasandal si Draven. Ang kanyang mukha ay mas lalong namumutla sa ilalim ng mga fluorescent light. Stable na ang pasyente, maikli at malamig na sabi ni Althea habang tinatanggal ang kanyang surgical gloves. Thank you, Althea. Alam ko naman na hindi mo ako matitis. Ang boses ni Draven ay biglang nagbago. Tila bumabalik ang dating yabang na akala mo ay may hawak pa rin siyang kapangyarihan kay Althea. Sabi ko na nga ba, may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Hindi mo hahayaang bumagsak ang lalaking minahal mo. Tumigil si Althea sa paglalakad. Ang kanyang mga kamao ay nagtagis sa kanyang tagiliran. Minahal kita, Draven. Pero ang Althea na minahal mo ay namatay na sa kalsada ng Maynila, kasama ang anak na ipinagkait mo sa mundo. Ang nakaharap mo ngayon ay ang taong binuo ko mula sa sarili kong mga wasak na piraso. Biglang lumuhod si Draven sa harap ni Althea. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na tile ng sahig. Isang marahas na tunog ng pagkiskis ng tela sa sahig ang narinig sa katahimikan. Save me, Althea. Huwag mong ilagay sa report na pagkakamali ko ang nangyari. Sabihin mo na lang na may komplikasyon ng pasyente. Please, kapag nalaman ng board, tapos na ang buhay ko bilang doktor. Magiging pulubi ako, Althea. Parang ikaw noon sa San Isidro. Ang pagsusumamo ni Draven ay may halong pangmamaliit pa rin. Isang pagtatangkang gumamit ng gaslighting upang pilitin si Althea na sumunod sa kanya. Tiningnan ni Althea ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Ang dati ay tinitingnan niyang langit ngayon ay isa na lamang maruming alikabok sa kanyang harapan. Naramdaman ni Althea ang isang mabigat na pighati sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa awa kay Draven, kundi dahil sa panghihinayang sa babaeng minsan ay nangarap ng buong buhay kasama ang halimaw na ito. Ang katotohanan ay hindi parang harina na maaari mong lamasin at baguhin ang hugis ayon sa gusto mo, Draven. Ang boses ni Althea ay puno ng pinalidad.
Ang report ay isusulat ko ayon sa kung ano ang totoo. Tumalikod na si Althea upang umalis, ngunit bago siya makalayo, isang mabilis na pangungusap mula kay Draven ang nagpatigil sa kanyang mundo. Bago mo ako tuluyang sirain, Althea, itanong mo muna sa iyong ina kung bakit talaga namatay ang iyong ama sa gitna ng sunog sa panaderya ninyo 10 taon na ang nakalilipas. Sigurado ka bang aksidente lang yon? O baka mas magugustuhan mong malaman na ang utang na loob na pilit mong binabayaran ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan? Ang mga salitang yon ay tila isang nakalalasong palaso na bumaon sa likod ni Althea. Ang katahimikan ng ospital ay naging nakabibingi. Ang bawat hininga ni Althea ay tila naging yelo sa kanyang baga. Isang misteryong matagal nang nakabaon ang muling humukay ng sarili nitong libingan. Lumingon si Althea. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa gitna ng takot at pagkalito. Ngunit si Draven ay nakatayo na at may suot na isang mapait na ngiti. Tila alam niyang muli niyang nahuli si Althea sa kanyang mga kamay. Ano ang ibig mong sabihin, Draven? Magpaliwanag ka! Sigaw ni Althea, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ngunit ang tanging sagot ni Draven ay ang tunog ng kanyang mga yabag na papalayo sa madilim na pasilyo. Iniwan si Althea na nag-iisa, kasama ang isang bagong sugat na nagsisimula ng magdugo sa kanyang puso. Hindi mo ba naiisip, Althea? Isang hamak na anak ka lang ng panadero na nagkataong nakapagtapos ng medisina. Ako ang kailangan mo para manatili ka sa mundong ito. Without me, you are just a girl trying to play doctor in a world that doesn't belong to her. Ang boses ni Draven ay tila isang malapot na putik na kumakapit sa bawat sulok ng maliit na opisina ni Althea. Nakatayo ang lalaki sa harap ng kanyang mesa. Hawak ang isang malaking kumpol ng mga rosas na tila isang suhol para sa kanyang katahimikan. Ang kanyang mga mata, na dati ay hinahangaan ni Althea dahil sa talino, ngayon ay puno na lamang ng desperasyon at ng nakakasulasok na kayabangan. Dahan-dahang ibinaba ni Althea ang kanyang ballpen. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Sa likod ni Draven, nakasabit sa pader ang kanyang diploma at ang larawan ng kanyang yumaong ama. Isang paalala ng lahat ng sakripisyo, puyat at gutom na pinagdaanan niya habang ang lalaking ito ay namumuhay sa karangyaan gamit ang perang pinaghirapan niya. Ito ang golden moment ni Althea. Sa gitna ng panunumbat ni Draven, dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ang mga rosas mula sa kamay ng lalaki. Naramdaman ni Draven ang panandaliang tagumpay, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, walang pag-aalinlangang itinapon ni Althea ang mga rosas sa loob ng basurahan sa gilid ng kanyang mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga bulaklak sa plastik ay tila isang pinal na hatol sa kanilang nakaraan. Ang mga rosas na ito ay parang ikaw, Draven. Ang boses ni Althea ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang talim ng scalpel. Maganda sa paningin, pero mabilis mabulok at puno ng tinik na nananakit ng kapwa. Ang mundong sinasabi mong hindi sa akin? Ako ang bumuo nito. Ako ang nagtanim. Ako ang nagdilig. At ako ang umani. Wala kang kahit isang butil ng ambag dito. You're making a mistake, Althea. Isang pirma ko lang sa board. Sisirain ko ang pangalan mo. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko tungkol sa tatay mo. Gusto mo bang malaman ng buong San Isidro ang tunay na dumi ng pamilya niyo? Ang pagbabanta ni Draven ay lalong tumindi. Ang kanyang gaslighting ay umabot na sa sukdulan. Biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Mateo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hawak ang isang makapal na folder. Ang presensya ni Mateo ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa nagbabagang tensyon sa loob ng silid.
Mukhang kailangan mo nang umalis, Dr. Lucero, sabi ni Mateo. Ang boses ay puno ng awtoridad. Dahil ang folder na hawak ko ay naglalaman ng lahat ng ebidensya ng iyong ilegal na pakikipag-ugnayan sa mga pharmaceutical companies. Ang pagtanggap mo ng kickbacks kapalit ng pagrereseta ng mga maling gamot sa mga pasyenteng mahihirap. Namutla si Draven. Ang folder na hawak ni Mateo ay tila isang bomba na handa ng sumabog. Sa saan mo nakuha yan? That's confidential. Walang lihim na hindi nabubunyag sa harap ng katotohanan, tugon ni Mateo. Habang tumatayo sa tabi ni Althea, ang kanyang kamay ay bahagyang nakapatong sa likod ng silya ng doktora, isang tahimik na suporta na matagal nang kinakailangan ni Althea. Tumingin si Althea kay Draven. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng galit, kundi puro pighati na lamang para sa taong nawalan na ng dangal. Umalis ka na, Draven, bago ko pa maisipan na dagdagan ng report na isusumite ko sa medical board. Lumusot si Draven sa pagitan nila. Ang tunog ng kanyang mabilis na paglakad ay tila isang pagkatalo na umalingaw-ngaw sa hallway. Nang mawala ang lalaki, huminga ng malalim si Althea. Ang kanyang balikat na kanina pa matigas ay dahan-dahang bumaba. Salamat, Mateo, bulong niya. Hindi mo kailangang magpasalamat, Althea. Karapatan mong maprotektahan, sagot ni Mateo. Ngunit may isang bagay kang kailangang malaman. Ang impormasyong nakuha ko tungkol sa mga transaksyon ni Draven, may kinalaman ito sa pagkakasangla ng panaderya ninyo sa San Isidro. Mukhang matagal na niyang pinaplano na kunin ang lahat sa inyo. Naramdaman ni Althea ang muling pagkirot ng kanyang puso. Ang bawat piraso ng puzzle ay tila nabubuo na. Ngunit ang bawat piraso ay nagdadala ng mas malalim na sakit. Kinabukasan, habang ang buong ospital ay tahimik pa sa madaling araw, isang anonymous tip ang opisyal na naisumite sa medical board. Ang balita ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang pangalan ni Dr. Draven Lucero ay kasama na sa listahan ng mga iimbestigahan para sa professional misconduct at illegal medical practices. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay laban kay Draven, isang tawag ang muling dumating para kay Althea mula sa San Isidro. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali. Doktora Althea, kailangan niyo na pong umuwi. Ang inyong ina, nawalan na siya ng malay at ayon sa mga doktor dito, kailangan niya ng agarang operasyon sa puso. Pero ayaw niyang pumayag hanggat hindi kayo nakikita. Sabi niya, may kailangan siyang ikumpisal bago siya mawalan ng hininga. Nabitawan ni Althea ang kanyang stethoscope. Ang tunog ng metal na tumama sa sahig ay tila isang hudyat ng muling pagbabalik sa lugar na pinagmulan ng lahat ng kanyang sakit. Dito ka isinilang, pero dito ka rin pinatay ng mga salita 10 taon na ang nakalilipas. Ito ang tanging kaisipang dumadaloy sa isipan ni Althea habang nakatanaw siya sa bintana ng sasakyan. Ang bawat puno ng niyog na nadadaanan at ang amoy ng alat mula sa dagat ay tila mga kamay na pilit humahila sa kanya pabalik sa isang nakaraang nais na niyang ibaon sa limot. Ang San Isidro, ang bayang dati, ay amoy pangarap at bagong luto na tinapay. Ngayon ay tila isang libingan ng mga alaala. Huminto ang sasakyan sa tapat ng panaderya ng mga kandelarya. Ang tunog ng pag-ikot ng gulong sa tuyong lupa ay nag-iwan ng isang makapal na alikabok sa hangin. Pagbaba ni Althea, ang init ng araw ay tila hindi sapat upang tunawin ang ginaw na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Napatigil ang mga taong dumadaan. Ang mga tinderang dati ay nagbubulungan tungkol sa kanyang kakahalayan ay napatitig sa kanya. Hindi na ang gulanit na babaeng basang-basa ng ulan ang nakikita nila, kundi isang babaeng nakasuot ng maayos na damit. May dalang awtoridad sa bawat hakbang at mga matang hindi na kayang itumba ng kahit anong tsismis. Ito ang golden moment ni Althea. Sa halip na magmadali sa loob,
Dahan-dahan niyang nilapitan ang lumang signboard ng panaderya na nakalaylay na ang isang panig. Hinaplos niya ang kinalawang na bakal ng oven na nakalabas sa harap ng tindahan. Ang lamig ng bakal ay nagpapaalala sa kanya ng mga madaling araw na kasama niya ang kanyang ama sa paghahanda ng apoy. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi, ngunit agad niya itong pinunasan. Ang alikabok sa kanyang mga daliri ay tila isang bendisyon mula sa lupang dati ay nagtakwil sa kanya. Doktora Althea, andito na po tayo. Mahinang sabi ni Mateo na laging nasa kanyang likuran. Tila isang anino ng proteksyon, pumasok si Althea sa loob ng kanilang lumang bahay. Ang amoy ng amag at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya. Wala na ang masayang ingay ng mga manggagawa. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ubo mula sa silid sa itaas. Nang buksan niya ang pinto ng silid ni Doña Pilar, parang may kung anong sumakal sa leeg ni Althea. Ang kanyang ina, ang babaeng dati ay napakataas, nang tingin sa sarili at laging maayos ang pananamit. Ngayon ay nakahiga sa isang manipis na kutsyon. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong dahon, maraming kulubot, maputla, at tila anumang oras ay kukunin na ng hangin. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang nakita niya sa gilid ng kama. Si Tita Merly, ang kapitbahay na nanguna sa pagsira sa kanyang pangalan noon, ay naroon. Hawak nito ang maliit na pitaka ni Pilar at mabilis na kinukuha ang huling ilang piraso ng papel na pera habang ang matanda ay natutulog. Isang matunog na pagbagsak ng medical bag ni Althea sa sahig ang naging dahilan upang mapatalon sa gulat si Tita Merly. Ang tunog ng bag na tumama sa kahoy na semento ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng silid. Althea, ikaw na ba yan? Ang panginginig ng boses ni Tita Merly ay may halong takot at pagkahiya. Mabilis niyang itinago ang pitaka sa likod ng kanyang apron. Mabuti naman at napasyal ka. Ang akala namin ay kinalimutan mo na ang nanay mo matapos mong maging mayaman sa Maynila. Ilabas mo ang pitaka ng nanay ko, Merly. Ang boses ni Althea ay hindi malakas, ngunit puno ng panganib. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ng magnanakaw. Anong sinasabi mo? Tinutulungan ko lang ang nanay mo dahil wala kang kwentang anak na nag-iwan sa kanya rito. Ang pagbabaliktad ng katotohanan ni Merly ay tila isang laso na pilit pa ring isinusuka ng kanyang bibig. Dahan-dahang lumapit si Althea. Ang bawat hakbang niya sa lumang sahig ay lumilikha ng isang mahinang tunog ng pagdaing ng kahoy. 10 taon akong nawala, pero tila hindi nagbago ang dumi ng iyong budhi. Ang huling pera na pambili ng gamot ng nanay ko, nanakawin mo pa? Sa sandaling iyon, dahan-dahang nagmulat ng mata si Doña Pilar. Ang kanyang paningin ay malabo. Ngunit nang makita ang anyo ni Althea sa harap ng liwanag ng bintana, isang mahinang ungol ng pighati ang lumabas sa kanyang tuyong labi. Althea, anak. Ang mahinang boses ni Pilar ay tila isang pagsusumamo mula sa kabilang buhay. Ngunit bago pa man makalapit si Althea sa kanyang ina, biglang tumawa ng mapait si Tita Merly. Sige, magiyakan kayo. Pero tandaan mo, Althea, bago mo ako palayasin dito, tanungin mo muna ang nanay mo kung bakit siya pumayag na ibenta ang panaderya niyo kay Draven Lucero 3 taon na ang nakalilipas. Tanungin mo siya kung anong sikreto ng tatay mo ang hawak ni Draven, kaya kahit ang sarili niyang anak ay itinakwil niya para lang manahimik ang lalaking iyon. Napatigil si Althea. Ang hangin sa loob ng silid ay tila nawala. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay umiiyak na at pilit na umiiwas ng tingin. Ang bawat patak ng luha ni Pilar ay tila isang pagkumpirma sa isang katotohanang mas masakit pa sa sampal na tinanggap niya noon. Nay, totoo ba? Bulong ni Althea, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na malaman ang sagot. Ang bawat patak ng luha mo, Nay,
ay tila kumukulong mantika na pumapaso sa balat ko. Bakit naging ganito? Bakit mas naniwala ka sa laso ng ibang tao kaysa sa tibok ng puso ng sarili mong anak? Ang boses ni Althea ay gumaralgal, tila isang kwerdas ng gitara na malapit ng maputol. Nakatayo siya sa gitna ng silid na amoy alikabok at pagsisisi habang sa kanyang harapan ay nakaluhod sa kama ang kanyang inang si Pilar. Ang mga kamay ay nanginginig at pilit na tinatakpan ng muka. Sa gilid naman, si Tita Merly ay pilit na umiiwas ng tingin, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas, naghahanap ng butas kung paano muling makakapanakit. Ito ang golden moment ni Althea. Sa kabila ng matinding galit, dahan-dahan siyang lumapit at tumayo sa pagitan ni Pilar at ni Merly. Ang kanyang anino ay lumaki sa pader ng silid, tila isang matibay na kuta na handang protektahan ang gumuhong dangal ng kanyang pamilya. Hindi na siya ang Althea na takot. Siya na ang Althea na handang bumangga sa pader para sa katotohanan. Ilabas mo ang pitaka, Merly. Ngayon din. Ang boses ni Althea ay malamig na parang yelo, ngunit may talim na hindi kayang baliwalain. Ano ba? Huwag mo akong pagbintangan. Tinutulungan ko lang ang nanay mo. Ang pilit na sigaw ni Merly, ngunit ang kanyang panginginig ay hudyat ng kanyang pagkatalo. Hindi na nagsalita si Althea. Isang mabilis na paghablot ang ginawa niya sa apron ni Merly at ang tunog ng pagbagsak ng pitaka sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan sa kredibilidad ng matanda. Ang mga barya at papel na pera ay nagkalat sa lumang sahig, mga saksi sa katakawan ng isang taong itinuring nilang kapamilya. Mateo, pakisuyo. Ilabas mo ang babaeng ito sa bahay na ito, utos ni Althea. At siguraduhin mong malalaman ng buong San Isidro ang ginagawa niya sa isang matandang may sakit. Habang pilit na inilalabas ni Mateo si Merly na nagwawala at nagsisigaw ng mga sumpa, muling binalaling ni Althea ang kanyang atensyon sa kanyang ina. Naupo siya sa tabi ni Pilar at hinawakan ang mga kamay nito. Mga kamay na dati ay matigas at malupit, ngayon ay malambot at tila papel na madaling mapunit. Nay, sabihin mo sa akin ang totoo. Anong hawak ni Draven? Bakit mo ipinagpalit ang anak mo sa lalaking iyon? Humihikbi si Pilar. Ang bawat hininga niya ay tila isang pagdaing ng kaluluwa. Niloko niya ako, Althea. Sinabi ni Draven na ang tatay mo na sinadya niyang sunugin ang panaderya para makuha ang insurance money dahil baon na kami sa utang. May ipinakita siyang mga dokumento, mga pirma ng tatay mo na hindi ko alam kung saan galing. Napasinghap si Althea, ang kanyang yumaong ama, ang lalaking pinakamarangal na kilala niya, ay pinaratangan ng panununog at pandaraya. Sinabi ni Draven na kapag nalaman ng buong bayan ang totoo, makukulong ang alaala ng tatay mo sa kahihiyan. Mabubura ang pangalan ng Candelaria, patuloy ni Pilar sa pagitan ng kanyang mga luha. At nang nalaman niyang buntis ka, sinabi niyang ikaw ang magiging mitya ng tuluyang pagbagsak natin. Na ang kahihiyan mo ang tatapos sa amin. Natakot ako, anak. Natakot akong mawala ang lahat ng pinaghirapan ng tatay mo. Kaya itinaboy kita. Naniwala ako na ang pagsasakripisyo sa iyo ang tanging paraan para malinis ang pangalan ng asawa ko. Ang puso ni Althea ay tila isang basong kristal na muling binasag ng paulit-ulit. Ang lahat ng hirap niya, ang lahat ng pait, ay base lamang sa isang malaking kasinungalingan na binuo ni Draven Lucero. Isang demonyong gumamit ng dangal para sirain ang buhay. Ang tatay ko, hinding-hindi niya gagawin yun, Nay. Alam mo yun sa puso mo. Bulong ni Althea. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Alam ko na ngayon. Nalaman ko na ang lahat. Nung nagsimulang kunin ni Draven ang mga ari-arian natin isa-isa, doon ko napagtanto na ang pagligtas na ipinangako niya ay ang dahan-dahang pagpatay sa atin. Hagulhol ni Pilar. Patawarin mo ako, Althea. Ang laki ng pagkakasala ko sa iyo, sa apo ko. Sa gitna ng kanilang pag-iyak, isang lumang kahoy na baul
Sa sulok ng silid, ang nakakuha ng atensyon ni Althea. Isang maliit na susi ang nakasabit sa leeg ng kanyang ina. Tila may isang puwersa na nag-uudyok sa kanya na buksan ang huling lihim ng kanyang ama. Ngunit bago pa man makakilos si Althea, ang mukha ni Pilar ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang kamay ay mabilis na humawak sa kanyang kaliwang dibdib. Isang marahas na tunog ng paghabol sa hininga ang narinig sa loob ng silid. Nay! Nay! Anong nangyayari? Sigaw ni Althea. Ang kanyang instinto bilang doktor ay agad na gumana. Ang baul, Althea, ang testamento. Ang huling mga salitang lumabas sa labi ni Pilar bago ang kanyang katawan ay tuluyang nanghina at ang kanyang mga mata ay tumirik. Mateo, tawagan mo ang ambulansya. Ngayon din. Ang sigaw ni Althea ay umalingaw-ngaw sa buong bahay habang ang hangin mula sa dagat ay pumasok sa bintana. Tila ibinubulong ang mga lihim na matagal nang ikinubli ng mga alon. Naiwang nakatitig si Althea sa kanyang ina na wala ng malay, habang ang maliit na susi sa leeg nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang susi na maaring magbukas ng pinto patungo sa hustisya o patungo sa isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Doktora, ang tibok ng puso ng nanay mo ay tila isang kandilang paubos na ang mitya. Kung hindi natin siya maoperahan sa loob ng susunod na 2 oras, baka hindi na siya umabot sa bukang liwayway. Ang boses ng resident doctor sa lokal na ospital ng San Isidro ay tila isang hatol na nagpabato kay Althea sa gitna ng maliit at madilim na hallway. Nakatayo siya doon, suot pa rin ang kanyang damit na may bahid ng alikabok mula sa kanilang lumang bahay. Ang amoy ng ospital, isang matapang na timpla ng alkohol at malansang dugo ay sumunggab sa kanyang mga pandama na nagpapaalala sa kanya na wala siya sa kanyang malinis at modernong ospital sa Manila. Ito ang pinakamatinding pagsubok sa kanyang karera. Bilang isang surgeon, nakahawak na siya ng libu-libong puso, ngunit ang pusong nakahiga ngayon sa stretcher ay ang pusong nagbigay sa kanya ng buhay at ang puso ring naging sanhi ng kanyang pinakamalalim na sugat. Ito ang golden moment ni Althea. Sa halip na magpadala sa takot, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang relos at isinantabi ang kanyang pagiging anak. Kinuha niya ang surgical gown at habang isinusuot niya ang bawat piraso ng kanyang proteksyon, tila binabalot din niya ang kanyang emosyon ng isang makapal na pader ng profesionalismo. Nang isuot niya ang kanyang surgical mask, tanging ang kanyang mga mata na lamang ang nangungusap, mga matang puno ng determinasyon, ngunit may bahid ng lihim na panalangin. Iahanda ko ang OR. Ako ang magsasagawa ng operasyon. Ang boses ni Althea ay hindi nanginginig, bagaman ang kanyang loob ay tila isang dagat na may naglalakihang alon. Sa loob ng operating room, ang katahimikan ay mabigat pa sa semento. Ang tanging maririnig ay ang mekanikal na tunog ng ventilator at ang bawat mabagal na pintig mula sa heart monitor na tila isang babalang orasan. Ang bawat hiwa ni Althea sa dibdib ng kanyang ina ay puno ng ingat. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa pagmasa ng matigas na harina, ngayon ay gumagalaw ng may pambihirang gaan sa ibabaw ng pinakaimportanteng organ ng tao. Ang artery ay barado. Kailangan natin ng mabilis na bypass. Utos ni Althea sa mga nurse. Ang pawis sa kanyang noo ay mabilis na pinupunasan ng isang assistant, habang ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa duguang pusong pilit na lumalan. Lumipas ang 3 oras na tila isang dekada. Sa bawat sandali na tumitigil ang pintig ng monitor, tila tumitigil din ang hininga ni Althea. Sa kanyang isip, naglalaro ang imahe ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Ang paraan ng pagmasa nito ng tinapay, ang pag-awit nito sa gabi, at maging ang masakit na pagtataboy nito sa kanya. Lahat ng iyon ay ibinuhos ni Althea
sa dulo ng kanyang mga daliri. Tinitiyak na ang bawat tahi ay isang simbolo ng kanyang pagpapatawad. Nang sa wakas ay bumalik ang normal na ritmo ng puso ni Pilar, isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Althea. Ang monitor ay naglabas ng isang steady at payapang tunog, isang awit ng tagumpay sa gitna ng kamatayan. Paglabas ni Althea sa OR, sinalubong siya ng liwanag ng nagbabagong araw sa bintana. Nakasandal sa pader si Mateo na hindi umalis sa kanyang tabi mula pa kagabi. Lumapit si Althea at isinandal ang kanyang noo sa balikat ni Mateo. Doon, sa init ng presensya ng lalaki, unti-unting bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigil. Ang bawat hikbi ay tila paglalabas ng lahat ng laso ng nakaraan. Makalipas ang ilang oras, dahan-dahang nagmulat ng mata si Pilar sa recovery room. Ang puting ilaw ng silid ay nagpasingkit sa kanyang mga mata. Nang makita niya si Althea na nakaupo sa tabi ng kanyang kama, hawak ang kanyang kamay, ang mga labi ni Pilar ay nanginig. Tawad! Ang mahinang bulong ni Pilar. Ang boses ay tila isang marupok na sinulid. Ang isang butil ng luha ay gumulong mula sa kanyang mata patungo sa kanyang puting buhok. Hinawakan ng mahigpit ni Althea ang kamay ng kanyang ina. Magpahinga ka na, Nay. Tapos na ang gabi. Nandito na ako. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagtatagpo, isang nurse ang pumasok at lumapit kay Althea. Doktora, may isang lalaking nakasuit sa labas na naghahanap sa inyo. Sabi niya, abogado siya ng yumaong ama ninyo, si Don Ricardo Candelaria. May dala siyang dokumento na kailangan niyo raw pirmahan agad bago pa makuha ng iba ang natitirang ari-arian ninyo. Napatayo si Althea. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok. Sino ang abogadong ito? At bakit ngayon lang siya lumitaw matapos ang 10 taon ng kanilang paghihirap? Lumabas si Althea sa lobby at nakita ang isang lalaking may hawak na isang itim na briefcase. Ang mukha nito ay seryoso at tila may dalang mabigat na balita. Nang makita si Althea, tumayo ito at nagpakilala. Doktora Candelaria, ako si Attorney Santos. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Ang iyong ama, bago siya pumanaw sa sunog, ay may iniwan na isang lihim na testamento na hindi kailanman nalaman ni Draven Lucero o kahit ng iyong ina. Ngunit ang testamentong ito ay may isang kondisyon na maaring maglagay sa iyo sa mas malaking panganib. Napatigil si Althea. Ang hangin sa paligid ay tila muling naging malamig. Ano ang kondisyong ito? At hanggang kailan siya hahabulin ng mga lihim ng kanyang nakaraan? Ang amoy ng bagong luto na pandesal ay hindi lamang amoy ng tinapay. Ito ang amoy ng pag-asa na muling bumabangon mula sa mga abo ng kahapon. Ito ang kaisipang nagpaiyak kay Althea habang nakatayo siya sa gitna ng bagong ayos na kusina ng Candelaria Bread at Care. Ang tunog ng pag-ikot ng mga mixer at ang init na nagmumula sa malaking oven ay tila isang uyayi na nagpapakalma sa kanyang pagod na kaluluwa. Sa tulong ni Mateo at sa pondong iniwan ng kanyang ama sa ilalim ng pangalan ng isang foundation, muling nabuksan ang pintuan ng kanilang tahanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ito panaderya. Ito ay isang sentro kung saan ang bawat pisngi ng tinapay ay nagbibigay ng libreng gamot at konsultasyon para sa mga taga San Isidro. Natuklasan ni Althea mula kay Attorney Santos na ang kanyang ama ay hindi kailanman nandaya. Ang insurance money na sinasabi ni Draven ay isang lihim na savings ni Ricardo Candelaria para sa pag-aaral ni Althea na kinuha ni Draven at binago ang mga dokumento upang magmukhang krimen. Ang katotohanan ito ay tila isang malakas na agos ng tubig na naglinis sa putik na nakabalot sa alaala ng kanyang ama. Ito ang golden moment ni Althea. Kinuha niya ang isang dakok ng puting harina at dahan-dahang isinabog ito sa ibabaw ng lamesang gawa sa matibay na narra. Sa tabi niya, nakaupo si Pilar sa isang wheelchair. Nakabawi na ang lakas at may suot ng ngiting matagal na nawala. Magkasama silang nagmasa
Ang kanilang mga kamay ay nagtatagpo sa ibabaw ng malambot na masa ng tinapay. Ang bawat pagpisil at pag-ikot ng kanilang mga daliri ay tila isang tahimik na usapan ng paghingi ng tawad at pagtanggap. Ang amoy ng lebadura at tamis ay humalo sa bango ng mga bulaklak sa labas na lumilikha ng isang atmosfera ng wagas na kapayapaan. Nay, ang bango na ulit ng bahay natin, bulong ni Althea habang pinupunasan ng harina sa noo ng kanyang ina. Dahil bumalik na ang tunay na nagpapatamis sa tinapay na ito. Althea, ang iyong pagmamahal, tugon ni Pilar. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, ngunit may kasamang bagong pag-asa. Habang nagdiriwang sila ng maliit na tagumpay na ito, dumating ang balita mula sa Maynila na tila isang pinal na hampas ng hustisya. Opisyal nang binawi ang lisensya ni Draven Lucero bilang doktor. Ang mga kaso ng illegal medical practices at falsification of documents ay sapat na upang mabulok siya sa loob ng rehas. Ang lalaking dati ay lumalakad ng may mataas na noo. Ngayon ay kinakaladkad ng mga pulis sa harap ng mga kamera. Ang muka ay natatakpan ng kahihiyan. Ang kanyang pagbagsak ay kasing bilis ng kanyang mapanlinlang na pag-akyat. Sa hapon, lumapit si Mateo kay Althea habang sila ay nakatanaw sa papalubog na araw sa dalampasigan ng San Isidro. Ang langit ay may kulay na kahel at lila, tila isang painting ng isang bagong simula. Althea, may gusto sana akong ibigay sa'yo, mahinang sabi ni Mateo. Dinukot niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang simpleng kahon na balot ng telang velvet. Napatigil si Althea. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok, ngunit hindi na ito dahil sa takot. Tiningnan niya si Mateo, ang lalaking nanatili sa tabi niya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Ang lalaking hindi siya hinusgahan, kundi tinulungan siyang mahanap muli ang kanyang sarili. Ano ito, Mateo? Tanong niya. Ang boses ay puno ng kuryosidad. Buksan mo ito sa tamang panahon. Ang tanging sagot ni Mateo na may kasamang misteryosong ngiti. Hindi mo na ito ibinigay ng lalaki. Tila may hinihintay pang isang mahalagang sandali. Ang maliit na kahon na yon ay naging isang dangling mystery sa isipan ni Althea. Ano ang laman nito? Isang pangako? O isang bagong simula na hindi pa niya lubos na naiisip? Ngunit ang katahimikan ng hapon ay biglang nabulabog nang mapansin ni Althea ang isang itim na sasakyang dahan-dahang huminto sa kabilang panig ng kalsada, malapit sa kanilang bagong panaderya. Ang mga bintana nito ay madilim at hindi mo makikita ang tao sa loob. Ang presensya ng sasakyang yon ay tila isang itim na tinta na bumahid sa kanilang magandang hapon. Naramdaman ni Althea ang isang kakaibang panginginig sa kanyang likuran. Naalala niya ang babala ni Attorney Santos tungkol sa mga taong katuwang ni Draven na hindi papayag na mawala ang kanilang negosyo ng ganoon na lamang. Isang lalaking naka-leather jacket ang dahan-dahang bumaba mula sa sasakyan. Hindi ito pamilyar kay Althea, ngunit ang paraan ng pagtingin nito sa Bread at Care Center ay puno ng galit at pagbabanta. May hawak itong isang bagay na nakatago sa loob ng kanyang jacket at ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig kay Althea. Mateo, mahinang tawag ni Althea. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa braso ng arkitekto. Ang lalaki ay nagsimulang maglakad patungo sa kanila. Ang bawat hakbang nito, sa tuyong damo, ay lumilikha ng isang nakakatakot na tunog ng pagyurak. Ang hangin ay biglang lumamig, at ang amoy ng tinapay ay tila napalitan ng amoy ng panganib na paparating. Sino siya? Bulong ni Mateo, habang dahan-dahan niyang inilalagay si Althea sa kanyang likuran upang protektahan. Ang lalaki ay huminto sa tapat nila, may suot na isang mapait na ngiti na nagpapaalala kay Althea sa huling nangiti ni Draven sa ospital. Doktora Candelaria, akala niyo ba ay ganoon lang kadaling tapusin ang lahat? Maraming nawalan dahil sa ginawa mo. At ngayon, kailangan mong bayaran ang bawat sentimong nawala sa amin. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang kulog
sa gitna ng payapang langit. Ano ang gagawin nila? Ang bagong sibol na kaligayahan ba ay agad na malalanta sa harap ng isang bagong banta? Ang apoy na minsan nang tumupok sa aking buhay ay hindi na muling hahayaang sunugin ang aking kinabukasan. Ito ang bulong ni Althea habang nakatitig siya sa lalaking may hawak na bote ng gasolina sa harap ng kanilang panaderya. Ang gabi ay madilim at ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga poste ng ilaw sa kalsada na tila nanginginig sa takot. Ang bango ng bagong luto na tinapay na kanina lang ay bumabalot sa paligid. Ngayon ay napapalitan na ng nakakasulasok na amoy ng kemikal na nakakalat sa semento. Si Rico, ang lalaking ipinadala ng sindikatong katuwang ni Draven, ay may hawak na liyab ng lighter. Ang maliit na apoy na yon ay sumasayaw sa hangin, tila isang demonyong naghihintay ng hudyat upang lamunin ang lahat ng pinaghirapan ni Althea. Akala mo ba ay ganoon lang kadali ang lahat, doktora? Ang boses ni Rico ay puno ng pait. Dahil sa pakikialam mo, milyon-milyon ang nawala sa amin. Kung mawawala ang negosyo namin, sisiguraduhin kong abo na lang din ang matitira sa pangarap mo. Humakbang si Althea nang walang takot, sa kabila ng pagpigil sa kanya ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng panginginig. Ito ang golden moment ni Althea, ang sandaling hinarap niya ang kanyang pinakamalaking takot nang hindi umaatras. Ang kanyang anino ay mahaba at matatag sa ilalim ng buwan, isang larawan ng isang babaeng ilang beses nang nadapa ngunit laging bumabangon ng mas matapang. Sige, ituloy mo, hamon ni Althea. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Sunugin mo ang gusaling ito, pero hindi mo masusunog ang pag-asa ng mga taong pinagaling ko rito. Hindi mo masusunog ang dangal ng pamilya ko na matagal ko nang nilinis. Ang apoy mo ay pansamantala lang, pero ang katotohanang nakasulat sa mga dokumentong hawak na ng pulisya ay mananatili habang buhay. Biglang narinig ang tunog ng maraming yabag ng mga paa na nagmumula sa iba't ibang sulok ng kalsada. Ang mga taga San Isidro, mga mangingisda, mga tinderang natulungan ni Althea, at ang mga pamilyang nakatanggap ng libreng gamot ay nagsimulang lumabas mula sa dilim. Hawak nila ang mga flashlight at ang iba ay may dalang mga balde ng tubig. Wala silang sinasabi, ngunit ang kanilang pagkakapit-bisig sa paligid ni Althea ay isang malakas na mensahe ng proteksyon. Ang bayanihan ay buhay na buhay sa gitna ng panganib. Ang tunog ng pagdating ng mga sasakyan ng pulis na may kasamang asul at pulang liwanag na naglalaro sa mga pader ay naging hudyat ng pagtatapos ng gabi. Ang tunog ng mga sirena ay tila isang kanta ng kaligtasan. Binitawan ni Rico ang bote at pilit na tumakas, ngunit agad siyang naharang ng mga kalalakihan ng San Isidro. Ang marahas na tunog ng pagkiskis ng sapatos sa aspalto habang dinadakip siya ay naging pinal na tuldok sa banta ng sindikato. Nang tuluyan ng mailayo ang panganib, ang katahimikan ay muling bumalik sa San Isidro. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Dahan-dahang lumapit si Mateo kay Althea. Ang kanyang puso ay kumakaba pa rin dahil sa takot na baka may mangyaring masama sa babaeng kanyang minamahal. Hinawakan ni Mateo ang mga kamay ni Althea, mga kamay na malamig ngunit matatag. Tapos na, Althea. Wala na ang mga aninong humahabol sa'yo, bulong ni Mateo. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, naglakad ang dalawa patungo sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ay tila isang banayad na musika na naglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Huminto sila sa tapat ng tubig, kung saan ang refleksyon ng buwan ay sumasayaw sa ibabaw ng dagat. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Mateo. Dinukot niya ang maliit na kahon na kanina pa niya itinatago. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito ipinagkait. Binuksan niya ang kahon sa harap ni Althea. Sa loob nito
ay isang simpleng singsing na may maliit na hiyas na kasing linaw ng mga mata ni Althea. Hindi ito ginto, hindi ito magarbo, ngunit ito ay simbolo ng isang pundasyong hindi kailanman matutupok ng apoy. Althea, sa loob ng maraming taon, pinanood kitang bumuo ng buhay para sa iba. Hinayaan kitang gamutin ang sugat ng iyong pamilya at ng iyong bayan. Ngayon, hayaan mo naman akong maging bahagi ng iyong sariling paghilom. Gusto kong makasama ka sa bawat bukang liwayway, hindi lang bilang taga-suporta, kundi bilang katuwang mo sa buhay. Naramdaman ni Althea ang init ng mga luha sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ang 10 taon, ang kanyang puso ay hindi na nakakaramdam ng bigat. Ang bawat sugat, ang bawat sampal, at ang bawat pagtataksil ay tila naging mga pahina na lamang ng isang aklat na tapos na niyang basahin. Mateo, ang tanging nabigkas ni Althea, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Althea at dahan-dahang isinuot ang singsing. Ang tunog ng mahinang pag-ihip ng hangin sa mga puno ng niyog ay tila isang saksi sa kanilang pangako. Ngunit sa gitna ng matamis na sandaling ito, isang huling tanong ang pumasok sa isipan ni Althea. Ang katanungang maaaring magbigay ng tunay na kahulugan sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Muli kaya siyang babalik sa Maynila upang ituloy ang kanyang karera bilang isang tanyag na surgeon, o mananatili siya sa San Isidro upang pangalagaan ang maliit na panaderyang muling nagbigay sa kanya ng bango ng buhay? Ang bango ng tinapay ay hindi lamang pagkain para sa nagugutom na sikmura, kundi isang gamot para sa nagdurusa na kaluluwa. Ito ang kaisipang yumakap kay Althea habang pinagmamasdan niya ang malaking karatula sa harap ng bagong gusali. Candelaria Medical at Bread Center. Ang sikat ng araw sa umagang yon ay tila isang gintong basbas na nagbibigay liwanag sa bawat sulok ng San Isidro. Ang tunog ng batingaw ng simbahan sa malayo ay nagbibigay ng isang mapayapang ritmo. Hudyat na ang kabanata ng pait ay tuluyan ng natapos at ang pahina ng bagong simula ay malawak ng nakabukas. Nagkakagulo ang mga tao sa labas. Ang mga dating nagbubulungan ng masama, ngayon ay may bitbit na mga bulaklak at ngiti. Ang mga pasyenteng dati ay walang matakbuhan, ngayon ay nakapila ng may pag-asa. Ito ang bunga ng bawat gabing walang tulog, ng bawat luhang pumatak sa harina, at ng bawat sakripisyong ginawa ni Althea para sa kanyang dangal. Ito ang golden moment ni Althea. Sa gitna ng pagdiriwang, dinala niya ang kanyang ina na si Pilar sa harap ng ribon na kulay puti at asul. Ang mga kamay ni Pilar, na dati ay marahas at puno ng galit, ngayon ay nanginginig sa kagalakan habang hawak ang gunting. Dahan-dahang ginupit ni Pilar ang laso at ang tunog ng pagtalim ng bakal sa tela ay tila pagputol sa huling kadena ng kanilang nakaraan. Nagpalakpakan ang mga tao at ang tunog ng kanilang saya ay umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan. Ipinagmamalaki kita, Doktora Althea, bulong ni Pilar. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, ngunit may kasamang wagas na pagmamahal. Ikaw ang tunay na haligi ng tahanang ito. Yumakap si Althea sa kanyang ina, ang amoy ng harina at antiseptic sa kanilang mga damit ay nagsama, isang simbolo ng kanyang pagkatao. Sa kabila ng tagumpay, hindi niya kinalimutan ang kanyang pinagmulan. Mananatili siya rito sa San Isidro, hindi bilang isang tanyag na surgeon sa malaking lungsod, kundi bilang isang manggagamot ng kanyang sariling bayan. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, isang maliit na batang babae ang lumapit kay Althea. May hawak itong maliit na piraso ng pandesal at nakatingala ng may paghanga. Doktora, gusto ko rin pong maging katulad niyo paglaki ko, sabi ng bata. Ang mga mata ay nagniningning sa pangarap. Gusto ko rin pong magpagaling ng mga tao at gumawa ng masarap na tinapay. Lumuhod si Althea upang mapantayan ang bata. Hinawakan niya ang munting kamay nito at binigyan ng isang matamis na ngiti.
Kayang-kaya mo iyon, maliit na doktora. Basta't huwag mong hahayaan na ang kahit anong unos ay pumatay sa alab ng iyong puso. Ang iyong pangarap ay kasing tibay ng bawat masang iyong hinuhubog. Sa dapit hapon, nang ang mga tao ay dahan-dahan nang umuuwi, naglakad si Althea at Mateo patungo sa veranda na nakaharap sa dagat. Ang hangin ay may dalang amoy ng alat at tamis. Naupo sila sa mahabang bangko. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit, nagbibigay ng init sa gitna ng dahan-dahang paglamig ng paligid. Dahan-dahang inihilig ni Althea ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Naramdaman niya ang marahang paghalik ni Mateo sa kanyang noo. Isang halik na walang halong pagnanasa, kundi puno ng respeto at pangako ng katapatan. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay tila isang sabay na kanta ng katahimikan. Handa ka na ba sa susunod na kabanata ng ating buhay, Althea? Tanong ni Mateo. Ang boses ay malalim at nakapapawi ng anumang natitirang kaba. Kasama ka, Mateo. Wala na akong kinakatakutan, sagot ni Althea habang nakatingin sa papalubog na araw na nag-iiwan ng kulay kahel na guhit sa tubig. Ngunit sa gitna ng kanilang kapayapaan, isang huling anino ng nakaraan ang dumaan sa isipan ni Althea. Naalala niya ang isang lalaking nasa loob ng malamig na rehas na walan ng lahat dahil sa sariling kasakiman. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na tagumpay para kay Althea ay hindi ang makitang nagdurusa ang kanyang kaaway, kundi ang makitang masaya at malaya ang kanyang sarili. Ang tunog ng paghampas ng mga alon sa pampang ay tila isang pinal na palakpak para sa isang babaeng nagtagumpay sa laban ng buhay. Ang kwento ng Candelaria ay hindi natatapos sa pagbubukas ng isang gusali. Ito ay nagsisimula pa lamang sa bawat pusong gagaling at sa bawat tinapay na magbibigay ng lakas. Naisip ni Althea ang huling tanong na iiwan niya sa mundo. Kapag ang lahat ay nawala sa iyo, ano ang matitira? At ang sagot ay nahanap na niya sa bawat ngiti ng mga taga San Isidro. Ang matitira ay ang pag-ibig na hindi napapagod at ang pag-asang hindi kailanman natutuyo. Lumipas ang 7 taon na tila isang banayad na agos ng ilog patungo sa malawak na dagat. Ang San Isidro ay hindi na lamang isang maliit na bayan sa baybayin. Ito ay naging simbolo ng pag-asa sa buong bansa. Ang Candelaria Medical at Bread Center ay lumaki at nagkaroon na ng maraming sangay. Ngunit ang puso nito ay nananatili sa lumang panaderyang muling binuhay ng pagmamahal. Sa isang maliwanag na umaga, nakatayo si Althea sa veranda ng kanilang tahanan, bit-bit ang isang tasa ng mainit na kape. Ang hangin ay may dalang pamilyar na bango, ang tamis ng asukal at ang anghang ng lebadura na nagmumula sa mga pugon sa ibaba. Sa kanyang tabi, nakaupo si Pilar sa isang tila tumba-tumbang gawa sa nara. Dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng kanyang apo, ang maliit na batang lalaki na pinangalan ng Ricardo bilang pagpupugay sa yumaong ama ni Althea. Ito ang golden moment ng kanilang pamilya. Pinagmamasdan ni Althea ang kanyang ina na ngayon ay puno na ng kapayapaan ng mga mata. Wala na ang bakas ng galit o ang bigat ng hiya na dati ay sumasakal sa kanilang relasyon. Ang bawat tawa ng bata at ang mahinang pag-awit ni Pilar ay tila isang pagbabayad sa lahat ng mga taon na ninakaw ng puot at pagkakamali. Althea, tignan mo si Ricardo. Ang husay na niyang humawak ng masa ng tinapay. Parang ang lolo niya. Nakangiting sabi ni Pilar, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Dahil nasa dugo niya ang pagiging isang Candelaria, Nay, sagot ni Althea habang lumalapit at humahalik sa noo ng kanyang ina. Pumasok si Mateo sa veranda. May dalang isang basket ng mga bagong pitas na prutas mula sa kanilang hardin. Lumapit siya kay Althea at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa baywang nito. Naramdaman ni Althea ang init at seguridad na tanging si Mateo lamang ang nakapagbigay sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang kanilang pagmamahalan
ay hindi naging magarbo o maingay, kundi parang isang matatag na pundasyon ng gusali. Tahimik, ngunit hindi kailanman matitibag. The medical board just sent a letter, Althea. They are inviting you to be the keynote speaker for the National Surgeons Convention. Bulong ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Maybe next time, Mateo. Mas gusto ko munang tapusin ang pagluluto ng espesyal na ensaymada para sa anibersaryo ng ating center. Tugon ni Althea na may kasamang biro. Alam ni Mateo na ang katanyagan ay wala ng halaga kay Althea kung ikukumpara sa serbisyong ibinibigay niya sa kanyang mga kababayan. Sa gitna ng katahimikan, sumagi sa isipan ni Althea ang balitang natanggap niya noong nakaraang buwan. Si Draven Lucero ay nananatili pa rin sa loob ng bilangguan matapos mabigo ang lahat ng kanyang apelabo. Nawala ang kanyang kayamanan, ang kanyang lisensya, at ang lahat ng taong dati ay sumasamba sa kanya. Napatawad na ba niya si Draven? Ang sagot ay oo. Hindi dahil karapat-dapat ito sa kapatawaran, kundi dahil ayaw na ni Althea na magkaroon ng lalaking iyon ng kahit anong espasyo sa kanyang puso. Maging ito man ay galit. Ang tunay na pagpapatawad ay ang tuluyang paglimot sa sakit upang magkaroon ng puwang para sa bagong kaligayahan. Nakita na niya ang hustisya at ang katarungang iyon ang nagbigay sa kanya ng kalayaang lumipad muli. Natagpuan na ba niya ang tunay na kapayapaan? Habang pinagmamasdan niya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga pasyenteng masayang naglalakad sa labas, at ang lalaking tapat na nagmamahal sa kanya, alam ni Althea na ang kapayapaan ay hindi isang destinasyon, kundi isang desisyon na ginagawa niya araw-araw. Natagpuan niya ito sa San Isidro, sa amoy ng harina, at sa bawat pintig ng pusong kanyang naisalba. Ano ang aral na iniwan ng kanyang kwento? Na ang halaga ng isang babae ay hindi nakadepende sa kung gaano siya katapang na nagdusa, kundi sa kung gaano siya katapang na bumangon at muling buuin ang kanyang sarili mula sa abo. Ang bawat sugat ay hindi dapat ikahiya dahil ito ang nagpapatunay na ikaw ay lumaban at nagwagi. Ang kwento ni Althea Isadora Candelaria ay nagtapos hindi sa isang marangyang kasalan o sa malaking kayamanan, kundi sa isang simpleng umaga kung saan ang bango ng tinapay at ang bango ng pag-ibig ay naghahalo sa hangin. Ang huling sulyap ni Althea ay itinuon niya sa malawak na asul na dagat. Ang mga alon ay patuloy sa kanilang paghampas, tila bumubulong ng isang walang hanggang katotohanan. Ang pait ng kahapon ay natutunaw sa tamis ng bawat bagong simula. Ang bango ng pandesal ay amoy ng kalayaan.